Isang kakaibang krimen ang naganap sa kalangitan ng Amerika. Isang misteryosong lalaki ang pumukaw sa buong mundo sa pamamagitan ng pagnanakaw sa loob ng lumilipad na eroplano. Matapos matangay ang halagang 87 milyon pesos sa kasalukuyang halaga, bigla na lang itong naglaho pagkatapos ng kanyang misteryosong pagtakas. Tuluyan siyang nawala na parang bula at hindi na muling nakita. Napakalamig ng gabi at masaya ang mga pasaherong pauwi sa kanilang mga probinsya. Bisperas ito ng Thanksgiving, isang mahalagang holiday sa Amerika. Isang lalaki ang nagpakilalang Dan Cooper at nagbook ng one-way ticket mula Portland papuntang Seattle, Washington. Sakay ng Northwest Airlines Flight 305. Kalmadong umupo si Cooper sa pang-18 seat at nag-order ng alak na bourbon. Para bang si James Bond sa kanyang suot. Nakasuit, may salamin at may hawak na briefcase. He's an unremarkable guy. He's a Caucasian male, he's got on a dark suit, black tie, carrying a briefcase. Sa pag-take-off ng eroplano, may binigay na sulat si Cooper kay Florence, isang flight attendant. Akala niya ay binigay lang ni Cooper ang kanyang numero. Binulsa ni Florence ang sulat dahil sanay na siya sa mga pasaherong nagbibigay ng atensyon sa kanya. Ngunit sa kalmadong pagsabi ni Cooper na, "Miss, mas mabuting basahin mo ang sulat na yan." Agad na binasa ni Florence ang sulat. Ito ang mismong sulat na galing kay Cooper. "Miss, I have a bomb in my briefcase. I want you to sit by me." Hindi makapaniwala si Florence at nagtanong kung seryoso ito. Tinawag ni Florence ang kanyang kasamahang si Tina. At dahang-dahang binuksan ni Cooper ang kanyang briefcase na may lamang mga wires at tila mga bahagi ng bomba. Inside the briefcase has something that looks like 8 sticks of dynamite, a battery, and a bunch of wires. Sa kalmadong boses, inilahad ni Cooper ang kanyang mga hinihingi. $200,000 by 5 p.m. in cash. Put in a knapsack. I want 2 back parachutes and 2 front parachutes. When we land, I want a fuel truck ready to refuel. No funny stuff, or I'll do the job. Agad na pinarating ni Florence ang mensahe sa kanyang piloto. At agad na inireport sa Northwest Orient. Ang Northwest Orient at FBI ay na-alerto na habang ang mga pasahero ay walang kaalam-alam sa mga nangyayari. Agad na sinunod ng mga otoridad ang kanyang mga hinihingi. Tinawagan ng FBI agent ang Sea First Bank at ang bangkong ito ang magbibigay ng mga perang may mga serial numbers na recorded sa kanila. Habang si Dan Cooper ay kalmadong umiinom ng alak at naninigarilyo pa ng Raleigh cigarettes, napasabi na lang si Florence na si Cooper ay isang mabait at magalang na kriminal. Dahil mabilis lang ang biyahe papunta sa Seattle, nagdesisyon ng Air Traffic Control na pag-ikutin muna ang eroplano ng 2 pang oras upang mahanda ang mga hinihingi ni Cooper. At nang nakahanda na ang mga pera at parachutes sa Seattle Airport, lumanding na ang eroplano at binigay na kay Cooper ang kailangan. Habang ang mga pasahero ay walang kaalam-alam at bumaba na kasama si Florence, at ang ibang flight crew ay nasa eroplano pa din. Flight attendant, the flight engineer, the first officer, and the captain. Sinabi ni Cooper na gusto niyang lumipad sila ng 10,000 feet at ang bilis ay hanggang 200 miles per hour lamang. Gusto niyang pumunta sila sa Mexico City, ngunit masyadong malayo ito at hindi kakayanin. Pinapili ng captain si Cooper kung Reno or Phoenix na lang. Reno or Phoenix? Reno's nice. Let's go to Reno. Seattle Center.
jet ang sumunod sa eroplano, ngunit hindi nila ma-maintain ang 200 miles per hour. Dahil masyado itong mabagal para sa jet at kinakailangan magpaikot-ikot sa eroplano. Sa madilim na himpapawid, kalmadong sinabi ni Cooper na pumunta sa cockpit si Tina, kung saan naroon ang kanyang piloto. Agad namang sumunod si Tina. Ngunit habang papalapit siya sa pintuan ng cockpit, napansin niya si Cooper na tila naghahanda para sa isang bagay. Isang bagay na hindi pa nila lubos na naintindihan. Maya-maya, isang signal ang tumunog mula sa cockpit. Captain, I have an indication of the aft stair. Ang signal na ito ay nagpapahiwatig na bumukas ang stairway door na napakadelikado. Natakot sila na baka tumalon si Cooper at iwan ng bomba sa eroplano. At doon, sa kalagitnaan ng gabi, nangyari ang pinakamisteryosong pagnanakaw sa kasaysayan ng Amerika. Ang misteryosong pagkawala ni Dan Cooper. Ang pangalang D.B. Cooper ay umalingaw-ngaw sa buong mundo. All right, an update on a story we've followed closely. This is about amateur D.B. Cooper. It is one of the most enduring mysteries of our time, the infamous D.B. Cooper. D.B. Cooper, The D.B. Cooper case. D.B. Cooper. Umabot ng 40 years ang paghahanap at pag-iimbestiga. FBI, scientists at madaming eksperto ang nagipagtulungan. Sinuyod ang bawat lugar na posibleng dinaanan niya, bawat sanga ng kagubatan, bawat ilog. Gumamit pa sila ng sonar sa mga ilog. Tracking classified contacts. Ginamit ng FBI at mga scientists ang lahat ng posibleng teknolohiya na magagamit nila, mula sa fingerprint analysis, soil at hair samples, hanggang sa advanced satellite imaging. Kahit ang mga forensic evidence na para bang kayang lagyan ng pangalan ang bawat hibla ng buhok ay walang nagawa upang malutas ang misteryo. Kahit ang mga pinakamatatalinong eksperto at pinakabagong teknolohiya ay tila nawalan ng saysay sa misteryosong taong ito. Buhay pa ba o patay na?